Dear Kuya Allen, ako po si Jonathan, isang pangkaraniwang empleyado sa isang malaking kumpanya dito sa Makati. Isa akong karanasan na hindi ko talaga makalimutan na nangyari sa akin sa isang office mate ko doon mismo sa sementeryo. Narito ang aking kwento. Isang office mate ko ang namatayan ng ama. At dahil kababayan ko at best friend ko pa, ay napagkasunduan namin na isa ko pang katropa sa office na si Jason na umuwi para makiramay at makipaglibing na rin. Sabado ng hapon ng libing, kaya umaga na kami umuwi. Sa bahay muna namin kami nagtuloy para makapagpahinga ng konti. Bandang 10:00 ay ginising ako ng nanay dahil hinahanap daw ako ng isa kong kumpare. Hindi na ako nakatutol pa nang ayain akong uminom kahit maaga pa. Matagal na kasi kaming hindi nakikita. Pare, sandali lang tayo ha. Kasi makikipaglibing pa kami mamaya. Doon sa tatay ng kaibigan natin. May kasama nga akong kaopisina ko natutulog sa kwarto. Ang sabi ko. Oo pre, sandali lang tayo. Gusto ko lang na makakwentuhan ka. Tagal mo kasing hindi umuwi Ang sagot naman nito. Naubos din namin ang 1 litro ng empe bago magtanghalian. Umuwi na rin siya at hindi raw makakapaglibing. Nakapaglamay na rin naman daw siya. Pinuntahan ko si Jason sa kwarto. Gising na siya at nakaupo lang sa gilid ng kama. Brad, ganina ka pa ba gising? Bakit hindi ka lumabas? Huwag kang mahiya dito, ang sabi ko sa kanya. Umiti lamang si Jason. Bakit naman ako mahiya kakilala ko na naman kayo dito. Nakailang piyesta na kaya ako dito. Nakainom ka ano? Nadinig ko kasi na bumibida ka na naman, ang sabi nito. Natawa ako sa sinabi niya. Totoo naman kasi na palagi akong nangunguna sa kalokohan na, Brad, medyo may tama nga ako Si pare kasi, hindi ko maintindihan. Kain muna tayo Brad, at makapaghanda na para makapunta na tayo sa patay. Ang sabi ko. 3:00 na ng hapon ang libing. 1:30 ay nasa bahay na nang namatayan kami. Condolence pare. Pasensya na, ngayon lang kami nakapunta. Ang sabi ko. Condolence Brad. Ang sabi naman ni Jason. Kinamayan ng office mate ko at saka ay nabot ang isang sobre. Pre, upo muna kayo. Hindi ko na kayo masyado maharap. Madami pa kasing nakikiramay. Ang sagot nito. Walang problema pare, sabi ko naman. 5:00 na ng hapon nang mailagak ang patay sa libingan. Isa-isa nang nagsiuwian ang nakikipaglibing. Dahil dito rin nakalibing ang lolo ko, ay pinuntahan ko na rin ang puntod ni lolo para madalaw. Kasunod si Jason. Medyo malaki naman ang puntod ni lolo. Nabubungan nito at may upo ang konkreto sa may mga kabilang gilid. Naalagaan ang puntod dahil malinis at maiksi ang damo. Nakaramdam ako ng pagsuka. Hindi ko na napigilan at naibuga ko na. Buti na lang at nakalayo pa ako. Panay naman ang hagod sa likod at dibdib ko si Jason. At pinainom ako ng dala naming mineral water. Panay pa rin ang hagod sa aking likod ni Jason at tinalalayan pa ako pabalik sa puntod para makaupo. Kakaiba ang hagod na yun ni Jason. Parang nananansing.
Matagal na akong mahinala sa office mate kong ito na may pagkaberde ang dugo. At tila may pagkakagusto sa akin. Hindi siya tumatanggi kapag inaaya ako kahit saan. Kapag may lakad ang ibang tropa at kasama ako ay siguradong sasama yon. Sa madaling salita, ay laging nakabuntot sa akin. Minsan nga ay naiinis na ako sa sobrang dikit niya sa akin. Okay naman siyang kasama. Wala namang problema. Napansin ko lang na kapag hindi ako nakakasama sa lakad ng barkada, ay hindi rin siya sasama. Kaya minsan natutokso kami na kung sino daw sa amin ang malambot. Hindi naman siya pinaghihinalaan na bakla kung sa kilos at pananalita ang basihan. Pansin lang namin na wala siyang naisama o naikwento man lang na naging syota niya. May naisip akong kapilyuhan at para na rin malaman kung totoo, majijinggil ako kaya tumayo ako. Pasuray-suray kunwari at naglakad. Tinanong ako kung saan ako pupunta at sinabi kong jijinggil ako. Tinungo ko ang malapit na pader ng sementeryo. Binuksan ko ang pantalon ko pero kunwari ay nahihirapan ako sa pagbukas. Siya na nagpresenta na magbukas nito. Ang matindi pa, siya na rin ang naglabas. May kiliti akong naramdaman sa ginawa niya. Mainit ang pakiramdam ko sa kanyang mga palad. Pasensya na, ganyan talaga yan kapag iba ang humahawak. Ang sabi ko na lang. Hindi ko alam kung kabakalaan na ang ginawa niya. Pero sa tingin ko ay talagang gusto lang niya akong tulungan. Tinignan ko ang kanyang harapan. Wala naman akong napansin na umumbok dun. Pero kakaiba ang pag-aalaga niya sa akin. Bumalik kami sa puntod ni Lolo at magkatabing naupo. Ilo pa ako, Jason. May galang muna ako. Ang sabi ko. Malinis naman ang nicho ni Lolo dahil tiles naman ang ibabaw nito at konting punas lang ay pwede na. Nahiga na ako. Inunan ko ang isa kong braso at ang isa ay pinantakip ko sa aking mga mata. Nilapitan niya ako at tinanong kung anong gagawin ko. Napatingin siya sa akin. Nagkatitigan kami. Walang imik na lumabas sa aming bibig. Maya-maya ay yumuko siya at lumuhod na sa aking harapan. Pagkatapos namang oras na yon ay bumaba siya at nakaupo sa konkretong upuan. Samantalang wala naman akong kakilos-kilos sa pagkakahiga. Nilangon ko siya. May luhang tumutulo sa kanyang mga mata at tumagos pa sa kanyang pisngi. Bakit ka umiyak? Ang tanong ko kay Jason. Tumingin siya sa akin. Tingin na parang nagmamakaawa. Sorry, Jonathan. Hindi ko dapat ginawa yun. Patawarin mo ko. Ang nasabi ni Jason habang patuloy na lumuluha. Bumangon ako at tumabi sa kinaupuan niya at tinakbayan. Wala yun. Ginisto ko rin naman yun eh. Ako pa nga nagsabi sa'yo, di ba? Kung tutuusin, ako ang may kasalanan. Ang pag-aalo ko sa kanya. Pero dapat hindi ko ginawa. Ayaw kong layuan mo ako kasi mahal kita eh.
Matagal na kitang gusto. Inilihim ko lang. Sa nangyari sa atin, alam kong pandidirihan mo na ako. Iiwasan, ang sabi nito. Bakit naman kita iiwasan? Maaring wala akong nararamdaman sa'yo. Sa ngayon, ewan natin. Ang bait-bait mo sa akin eh. At gusto ko naman talaga na lagi kang kasama. Ang nabigla akong sabi. Tumingin siya sa akin. Wari ko'y nagtatanong na tila nagkaintindihan naman kami. Nagayos na kami ng aming sarili. Pagdating namin sa bahay ay agad kaming sinita ni nanay. Bakit ngayon lang kayo? Saan pa ba kayo nagsusuot? Pinahanap ko kayo sa kapatid mo eh. Hindi ka mahanap? At ikaw Jason, bakit ganyan kang lumakad? Ang tanong nito. Wala akong maisip na idadahilan. Mabuti na lang at nasalo ako ni Jason. Inay. Ito po kasing si Jonathan ay dumaan pa sa puntod ng lola daw niya at hindi raw siya nakadalaw noong gundas. Nagsuka pa nga siya dun eh. Medyo nahilo daw siya kaya nagpahinga muna. Nakatulog nga ako siya dun mismo sa ibabaw ng nicho. Kanina ko pa ginising dahil madilim nga at nilalamok na rin po ako. Ang tagal magising eh. Ang kwento ni Jason. Naniwala naman si nanay. Ano naman ang nangyari sa'yo? At parang pilay kang lumakad. Ang ulit na tanong ni nanay. Nagbaltos lang po ang mga paa ko dahil sa mga sapatos. Wala lang ho ito. Ang sagot naman niya. Niyaya na kami kumain ni nanay. Hindi na rin kami pinauwi ng Manila at bukas na lang daw at mahirap nang sumakay. Wala namang nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa ni Jason. Normal lang noong una. Nabago lang nung tila umiiwas na siya sa akin. Madalas na siyang hindi sumasama sa tropa kapag may lakad kami. Wala nang bumubuntot sa akin. Nanibago ako dahil wala nang nag-aasikaso sa akin. Lalo na pag out of town ng lakad ng barkada. Lalo akong nainis nang malaman kong sa ibang grupo siya sumasama. At minsan nasa lubong ko sa mall na may kasamang magandang lalaki. Wala akong laban kapag kagandahang lalaki ang labanan. Talong-talo ako. Kinumpronta ko siya isang gabi. Sinabi kong ang lahat ng sama ng loob ko. Isa lang ang sagot niya. Nagsiselos ka ba? Natigilan ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Nagsiselos ka ba? Ang ulit niyang tanong. Oo, nagsiselos ako. Bakit, masama ba? Ang sagot ko. Nilapitan niya ako. Niyakap at hinalikan. Unang kiss ko yun mula sa kanya. At talagang nasarapan naman ako. Nang gabing yun ay muli ko siyang naangkin. Masayang-masaya ako ng gabing yun. Pagkaraan nun, ay palagi na namin siyang nakakasama. May unawaan na kami, pero wala kaming formal na relasyon. Ang mahalaga, pareho kami nag-i-enjoy at laging magkasama.